Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Bumuo ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng National Maritime Council upang paigtingin ang seguridad sa karagatan sa gitna ng lumalalang agresyon ng China. Pero tingin ng ilang sektor, walang ngipin ang konsehong ito para protektahan ang interes ng Pilipinas. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Sunod-sunod ang insidente ng harassment ng China sa West Philippine Sea. Hindi na biro ang agresyong ito dahil nauwi ng sugatan ang ilang Philippine Coast Guard personnel at ilang maritime researchers. Pero tumugon na si Pangulong Marcos. Binuo ng Pangulo ang National Maritime Council o NMC mula sa dating National Coast Watch Council sa bisa ng Executive Order No. 57. Bubuuin ito ng mga pinuno ng National Security Council, Department of National Defense, Coast Guard, Armed Forces of the Philippines at iba pang ahensya para paigtingin ang maritime security ng bansa. Pero hindi ito nagustuhan ni Presidential Sister Senadora Amy Marcos na siya ring pinuno ng Senate Foreign Relations Committee. Ayon sa Senadora, isa itong dangerous path o mapanganib na landas lalo na kung pairalin ang init na ulo sa Maritime Council. Tingin naman ang dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Harry Roque, posibleng mas mapasama pa ang alitan sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa National Maritime Council. Dahil tayo magkapitbahay, gumawa tayo ng hakbang para humupa itong tensyon nito. Sa tingin ko, yung executive order na yan ay lalo magpapalala at ang mensahe na pinadadala niyan sa China ay naghahanda na tayo para sa isang gera. Babala ni Maritime Security Expert Professor Romel Banlawi, dapat maging mahinahon ang Maritime Council sa pagbuo ng pulisiya. We really need to strengthen our maritime security organization. But at the same time, we have to be cautious that we are not doing this to counter any other country. World war na yan can actually lead to armed conflicts. Ihinto na yan, kumbaga para lakin, all parties to exercise self-restraint in uttering statements that are propagative and hostile. Para sa mamalakaya, walang saysay ang Maritime Council. Tingin ng grupo ng mga mangisda, hindi naman ito mapoprotektahan ang kanilang kabuhayan laban sa pangharas ng dambuhalang mga sasakyang pandigma ng China at militia vessels nito. May pagtitiyak naman ang National Security Council. Hahanapan natin ng diplomatikong solusyon itong mga problemang ito as part of the package of countermeasures and responses that the President spoke about. Nanindigan naman ng China na hindi nito isusuko ang umano'y karapatan nila sa pinag-aagawang teritoryo sa gitna ng anilang pakikialam ng ibang mga bansa kabilang ang US. Para sa balitang A to Z, Ace Cruz.